Hi guys! Hi, my name is Marian. Hi, and I'm Charlene. And this is ang paborito niyong NARS podcast! Yes. Yun na yun. Jesus, hirap palain mo yun. Oh my gosh. Oh my God, 5 years. 5 years? Wait, 5 years na ba? Hindi. Sa March pa. Sa March pa. Oo ka pala sa March pa. So, kaya natin naisipan to kasi Kasi, as helpful nurses, Yeah. charot, gusto natin i-share yung journey and, aspiring na gusto pumunta sa UK. Ayun, parang, wala, gusto lang namin, tsaka gusto lang namin chumika actually. yeah. And para ma-share din namin, paano ba kilala niyo din kami? Paano ba kami naging nurse sa UK? And ano ba yung mga steps Yes. na ginawa namin The to be steps. here, to be celebrating our 5th year in March. It's giving fifth anniversary. Okay. Hindi pwede naman yung Oo, di ba? yeah, Ayan. So, happy 5th year. Sa Cohort 2. Cohort Oo 2. nga. Shout out Shout out sa mga cohort 2. ng yes, you know who you are. You know who you are. You can drop a message. Comment down below. Comment down below. Yeah. Okay. Hindi seryoso. Sige. Okay, so dahil napag-usapan natin ang journey, Yeah. paano tayo mag-share. Paano nga ba maging Okay. pediatric Mm. UK nurse? Paano nga ba? Paano ka paano yung application mo? Ako kasi, dati, pediatric nurse na ako. Pero sa Saudi. Tapos, nag-apply ako as a nurse sa isa sa mga hospital sa UK. Pero hindi sa Gosh. And then, nag-resign na ako sa work ko. Tapos, dahil nakapasa na ako sa UK, natanggap na nila ako. So, nag-exam ako, nag-CBT ako, nag-English test ako. And, ayun, inano ko lahat ng mga requirements. Sinubmit ko lahat ng kailangan nila. Tapos, nung nag-resign na ako, sabi nila, bakit ako nag-resign? Sino to? Hindi na ako mag-name drop, pero sa Cambridge. Dapat sa Cambridge ako, pero sabi nila, we don't need you right now. We don't talk anymore. We don't talk anymore. So, yun. Tapos, dahil, nag-agency pala. So, through agency yun. So, yung agency na yun, ay nirecommend naman ako sa ibang hospital na mag-apply. At sinubmit nila yung papers ko doon. Okay. Which is, gosh, 2020. Lockdown na ito. Dito na nag-umpisa ang lockdown. Oo. Ang social distancing. True. Bawal lumabas. Bawal. Like came true. Yeah. Play it. So, Joke, yun charot. naman. Baka ma-copyright. So, ikaw naman, ano mo? Balita sa'yo. Anong journey mo? So, ito na nga. Ito na nga, Nars. Ito na nga, Nars. Hindi seryoso. Balita kong Nars. So, previously, ako naman pediatric nurse din ako sa Pinas. I mean, ikaw sa Saudi, di ba? Yeah. So, okay. Anyway, charot. Nasa Pinas ako, and then, so, naisip ako mag-apply after giving birth. Siguro 2 years. Actually, I mean, hindi naman sa pagiging, pag-generalize, pero I think pag sa Pilipinas nag-nursing ka is, the goal is mag-abroad. Oo. Yeah. So, yun yung initial plan ko talaga is mag-abroad. Hanggang sa nabuntis tayo. Okay. Maraming nangyari bago tayo nabuntis. Hindi ang nakabuntis ay ang nursing. Okay? So, nung I gave birth 2018, and then after that, kasi it was a very, complicated pregnancy, and basta parang ang daming nangyari. So, inisip ko, parang ayoko mag-abroad, kasi parang ayoko iwanan yung anak ko, ganyan. But at the same time, alam mo naman yung pay din sa Pinas, ganyan. And then, come pandemic na, dahil nga may baby ako, di ba parang yung setup nun is, pag nurse ka is, parang sa hospital ka dun ka. Stay. Oo, hindi ka uuwi araw-araw kasi nga lockdown and all that. So, hindi ko yun bet. Hindi mo kaya. Oh. Nag-resign. Nag-resign ka pa. Nag-resign na ako. Nag-resign kami. Pero, during that time naman, nag-apply na rin. Kasi nga, gusto na natin ng greener pastures. Yeah. So, nag-IELTS and then CBT. Tapos,
Actually, bago pa naman mag-IELTS ng CBT, humanap na muna ng agency. Kasi, correct. I think in your first step, maghanap muna kayo ng agency. Kasi, yung mga exams ay may, expiry. Oh, yeah. Like, may valid date lang siya. Yeah. So, hanap tayo ng agency. Hanapin na magatang. Charot. Basta yung agency sa Basta may Pinas. agency, Oo. yeah. And Nakita then, yan sa Facebook, madami. actually, marami na. Mas madami na ba ngayon? Marami ngayon, pero hindi po hiring. Oh, Kasi correct. medyo nag-ano po ngayon sa UK. FYI po, sa mga nagtatanong kung hiring. Bihira. So, yun. Exam kanya. Tapos, interview process. Remote lang. Kasi nga, Yeah. lockdown ito. So, via Zoom. Actually, 2 parts yung interview. May math test. Ay, mag-answer ka muna ng Oo, task, grab no? calculation. Online ba yun? Hindi ko maalala. Paper, pero bawal calculator. Wait lang, paper? Paano i-print mo? Hindi ko maalala. Binigyan nila. Kasi asa ka nag-apply? Nasaan ka pa nito? Saudi. Nasa Mindoro ako na. Paano interview mo? Online. Sa bahay? Ngayon, itong gosh, Oo. sa bahay na ako in-interview. Ay, sa bahay. Ano ba sinasabi? Sa bahay. Hindi Hindi ko mo pa naman Pada ka nilang tito, punta sa Mindoro. Nasa Mindoro ko nun, so online lang ako in-interview. Kami pumunta kami sa agency sa Pasay. Pasay. Dami Hindi pa namin. rin niya ngayon. Sino yung Sa Pasay? letrang O. Sino yung Pasay? Sorry. Sa letrang O. Ano yung Pasay? Iba yung agency. Iba yun. Iba yun. Ibang trabaho yun. Ito yung Pasay. Sa Paranaque. Pumunta kami doon. Namin. Para mga 100. Ang mga, PBB. Audition. PBB. Ang atake. Oo. Tapos, marami applicant. Tapos, 2019? 2019, hindi, wala ako sa Or Pilipinas ng 2020? I'm not Kasi sure. nga iba yung ko dapat, employer ko. I think 2019 ito. Baka. Kasi, January 2020, nag-resign na ako. Tapos, nag-lockdown. So, 1 year tayong tenga and all. Ako. Oo, magkaiba kasi para timeline natin. Pero in the end, Sorry, Maria. nagtugma din. At naging magka-cohort kami. Anyway, magulo po yung kwento. Pero, yung interview, so may agency na kami, nag-exam ng IELTS, tsaka CBT. Kasi sabihin naman nila sa'yo na, mag-IELTS ka na or mag-CBT ka na, kailangan na namin yung documents mo. Tapos, yun yung interview via Zoom. Tinanong ako yung tungkol sa asthma, anong gagawin ko. I think May ganyan yung asthma tanong yung sa akin. patient. Oo. Ganyan yung tanong sa akin. Simple. Tapos may maths test na 10 items, bawal calculator. Tapos yun na. Tapos, tatawagin na kayo. Within the day. Parang after nung interview, lunch break. Tapos, balik na lang kayo ng may sasabihin ng oras or say 2 p.m. Tapos, yun na, parang yung offer na sa'yo yung Job. conditional offer. letter, something. Ayun. Pala. Sa bahay kayo interview. Iba pala. Sa Zoom ako in-interview kasi wala kasi ako sa sa Manila. Zoom din naman kami, pero pinapunta kami dun sa... Siguro kasi dahil wala ako sa Manila. Kaya Okay. lahat na lang online, email exchanges. Ganun na lang lahat ng Okay, gets. Yeah. Until, yung sa akin naman, so January 2020 yun, na-interview ako. Tapos, after, nag-process na ng papers. Natanggap na ako. Nag-visa something. Application. Oo, sa VFS. So, pumunta Biometrics. Biometrics. So, umabot na ako sa ganung process hanggang March. Mm. March yun. So, dapat palis na kami ng April, pero nag-lockdown yan. Ng March 15. Ganun. So, kailangan namin, tanda ako talaga ang mga pangyayari in the past. So, yun. Tapos, nag-lockdown. So, hindi muna kami pinadala sa UK. Kayo ba? 1 year din. Oo, 1 kasi year? parang we have to fight for it pa. Oo. Kasi nga nag-lockdown, so parang yung update lang is hindi alam kung hanggang kailan yung lockdown. Obviously, dahil nga wala namang, a lot of us already resigned. So, follow up din yan. Hanggang sa eventually, naman eh. Kasi parang that time, parang yung UK, may sila, amber pathway. Pag yung bansa na to pumunta na siya sa green, pwede na i-open ng borders for them. Ganun. So, super abang na, okay,
yung Pilipinas, pasok na. So, pwede na magpadala ng nurses. Yun naman. And then, here we are. Yeah, here we are. Wait lang, pero bago tayo magbiyahe, so nagpunta muna tayo ng agency nun, di ba? Nakita na ba Like ito? a few Oo, days. nakita. I don't know. I can't remember talaga. Saka basta, I can't remember talaga. So, nag-medical ulit ako nun, part 2. So, nagpunta ulit ako ng Manila. May na-meet ako, okay. yung buko ko niya. Okay. Hindi natin ito pwedeng pangalan. Wala tayong consent. Wala pa kami consent. Okay. Pero pag may consent, napapangalanan na natin siya. So, yun. Yun siya yung kasabay ko nun. Tsaka nung hindi, may next pa na medical after nun. Naalala mo yun, nagpunta tayo sa Hindi ko alam kung nandun ka. Sa Manila. Basta a few days before na tayo. May medical nung para sa... Dalawa yung medical na. Oo, May basta yung- medical para sa application mo. A few days before ng flight Swab test. Ayun! Oh my gosh. Ayun. Medical. Sabi ko, yun. Ano ba yan? Ano yung medical? 5 years. Compromise ka ba? Tagal to 5 years. Like, is Tingnan mo, still medical. So yun, nag-swab test. Sabi, a day before, 2 days before, anong medical? Oo, yun pa yung magdining talong natin. Oo, kapalaran. Oo. Ba sila swab test ako? Todo linis po ako. At may ticket na nun, tandaan mo. Oo. May ticket na tayo nun. Pag may kumubuha, parang ready na ako makipaglaban. Huwag mo ako uubuhan. may flight ticket na kami. So, pero, may nangyari pa din nun. Di ba nag-change tayo ng Ano ito? Flight? ng airline? Ano ba dati? Dapat Turkish Airlines. Hindi. Like, Oman Air. Nag-Turkish tayo. Dapat Oman Air. Dapat Oman Air or something. Okay. Yan. Di ba? Sobrang Marag. ngaragers Oo. ng time na yon. Ang daming, True. madaming humps. My humps. May humps. Cue my humps by Paul. So, yun. Madaming mga humps. Pagsubo. Yeah. But here we are. Do you think it's all worth it? I think naman. I think it's worth it. I think it's worth it. Convince ka. I think it's worth it naman. Why? Kasi comparing kung sa Pilipinas, di ba? It's so incomparable. Wow. No, kasi I'm curious because nasa ka na yung Saudi. And parang, what I heard from other nurses na malaking sweldo, yung walang tax and stuff. So, pero I guess, kasi makakasama mo yung son mo. I think, quality of life. Tama ba? Quality of life. I think much better kasi parang sa Middle East, hindi mo kasi makikita yung self mo na ganito, parang paulit-ulit lang Parang routine lang na, okay, mag-work ako, uwi ako ng Pinas, mag-work ako, mag-uwi ako ng Pinas. Wala kang something to look forward to na, yes, after this year, or after 5 years, pwede ako mag-citizen, may application, meron akong, alam mo yan, may parang bagong life ahead of you. Parang doon, continuous lang, depende na lang sa'yo kung gusto mo na lang lumipat. Okay. Parang Kasi hindi sila Oo, kasi walang citizenship doon. So, kailangan mo na talaga mag-decide what is best for your life. Okay. Yeah, I love that for you. Di ba? This is the best for our lives. And this is the best for our lives. Yeah. Yeah. Tsaka, pwede ka mag-travel. Ayun. Tsaka, mas free. Though, ngayon, sa Middle East, nakikita ko naman na mas open na sila. Pero iba pa rin nasa place ka na nakukuha mo din yung benefits of being in that place. Na parang hindi super secluded. I love that. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you, Mars. Mars. So, walang pangtanong ba sa akin? Ikaw. Kung worth it. Ikaw naman. Worth it ba? Worth it ba yung Ang gulo. Is it worth it? Makaka-copyright tayo dyan. Okay. Miss Elliot, iba Miss Elliot. Galing to ng Quiapo. Okay, ikaw naman. Is it worth it? Yes. I think so. Kasi, like what you said, yung quality of life is better. I think,
sa UK, especially people with, yung parang they go through mental health issues. Very, very supportive. Sobrang ganda ng support, ng, alam mo yun, free yung healthcare. Although, malaki yung tax. And all that. Pero I think it comes with that man na you know your tax is going somewhere. And nagagamit mo siya. Hindi siya Hindi siya. nagagamit sa Flood control. Are we political? You'll never know. I don't know. Oo nga. Tama. Diba? I love that. Yeah, I love it Yeah. For you. for the blood For control. the blood control. Kasi kami nepo baby eh. Yeah. Kaya kailangan namin Kumain. magpaka. Yes. And also, Ay, teka lang. Tissue, please. and also, I think career progression wise, I can say better here kasi parang sa Pilipinas, I mean again, hindi ko naman binabash yung Pinas, pero in generalize. Pero alam mo yun, sometimes may mga tinitignan na seniority, na parang dapat siya na yung next in line kasi siya na yung pinakamatagal dito. Dito sa UK, parang you have to, if you want something, you have to ask for it, work for it. And doesn't matter kung bago ka pa lang. Although, mas maganda na kahit pa paano may ma-experience ka in the area. Pero kung career progression pag-uusapan, gusto mo mag-apply ng a higher band, then go for it. Parang hindi naman ka naman nila i-discourage. Tsaka, alam mo yun, yung exposure mo, yung maraming training, Courses. yeah, na pwedeng gawin. So, yeah. It's about that. Nice. Thank you so much. Thanks, guys. That's it. Ito na ba? Ito na ba yun? Ito na kitapusan. So, So, we'll be back. bye guys. I hope you enjoyed. Bye.